Ang halimaw ng Andes, ang lalaki na pumatay ng 300 bata at basta na lang nawala. Isang lalaki ang kumitil ng mahigit 300 bata. Hindi siya isang halimaw sa kwento, kundi totoong tao. Ang mas nakakakilabot, nakulong siya ng 14 na taon, at pagkatapos ay pinalaya. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung nasaan siya. Ito ang kwento ng isa sa mga pinakamasamang serial killer sa kasaysayan. Ito ang kwento ng isa sa mga pinakamasamang serial killer sa kasaysayan. Si Pedro Alonso Lopez, ang tinaguriang Monster of the Andes. Ipinanganak si Pedro Alonso Lopez noong 1948 sa Tolima, Colombia. Bata pa lang, puno na ng karahasan ang buhay niya. Ang kanyang ama, isang kriminal, ay napatay bago pa siya ipanganak. Ang kanyang ina naman, isang sex worker na madalas galit, lasing, at marahas. Sa edad na 8, nahuli siya ng kanyang ina na inaabuso ang isa sa kanyang mga kapatid na babae. Galit na galit ang ina, kaya itinapon siya palabas ng bahay. Simula noon, natutunan niyang mabuhay mag-isa sa lansangan. Doon, siya mismo ay naging biktima ng pang-aabuso at karahasan. Sa isip ni Pedro, nagsimulang mabuo ang galit, takot, at kakaibang pananaw sa mga bata, lalo na sa mga babae. Pagsapit ng 18 taong gulang, nagsimula siyang magnakaw at sumali sa mga gang. Nahuli siya at nakulong, at doon nagsimula ang mas madilim na bahagi ng kanyang buhay. Sa loob ng kulungan, ginahasa siya ng mga kapwa preso. Pero gumanti siya, pinatay niya ang mga nang-abuso sa kanya. At sa sandaling iyon, ayon sa kanya mismo, doon niya unang naramdaman ang kapangyarihan. Paglabas ng kulungan, naglakbay siya sa iba't ibang bansa sa South America, Colombia, Peru, at Ecuador. Dito nagsimula ang sunod-sunod na pagkawala ng mga bata. Target ni Pedro ang mga batang babae, edad 8 hanggang 12. Nilalapitan niya ang mga ito sa mga pamilihan o lansangan, madalas may dalang laruan o pagkain. Sinasabayan niya ng mabuting pananalita hanggang makuha niya ang tiwala ng bata. Kapag nag-iisa na sila, doon niya ginagahasa at pinapatay ang bata sa pamamagitan ng pagsakal. Pagkatapos, inililibing niya ang mga bangkay sa burol o bundok. Ayon sa kanya, gusto kong makita ng araw ang kanilang mga mukha. Sinasabing umaabot sa 3 bata bawat linggo ang pinapatay niya, taon-taon, sa loob ng halos isang dekada. Noong 1980 sa Ambato, Ecuador, nakita siya ng isang tindera na sinusubukang kidnapin ang isang batang babae. Agad siyang pinagtulungan ng mga tao, binugbog hanggang dumating ang mga pulis. Sa istasyon, umamin agad si Pedro. At hindi lang basta umamin, ipinakita pa niya mismo sa mga pulis ang mga lugar kung saan niya ibinaon ang kanyang mga biktima. Doon natuklasan ng mga otoridad ang daan-daang katawan ng mga batang babae. Sa mga interview, malamig at kalmado siya. Wala siyang kahit anong pagsisisi. Sinabi pa niya, "I am the man of the century. Killing those girls was like sending them to heaven." Nakakakilabot ang kanyang tono, parang ipinagmamalaki pa ang kanyang mga ginawa. Ikinulong siya sa Ecuador at sinentensyahan ng 16 na taon dahil yon lang ang pinakamataas na parusa sa bansa noon. Pagkaraan ng 14 na taon, pinalaya si Pedro Alonso Lopez dahil sa mabuting pag-ugali. Na-deport siya pabalik sa Colombia, kung saan muli siyang inaresto dahil sa isa pang kaso ng pagpatay. Ngunit, dahil sa kakulangan ng ebidensya, pinalaya na naman siya. At mula noon, hindi na siya muling nakita. May mga nagsasabing patay na siya. Pero may iba namang naniniwalang buhay pa siya at malayang naglalakad sa kalye. Ang mga biktima ni Pedro Alonso Lopez ay mahihirap na batang babae, mga batang walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Marami sa kanila, hindi man lang nahanap ang mga labi. At ang lalaking pumatay sa kanila, lumaya. Hanggang ngayon, nananatili siyang isa sa mga pinakamatinding serial killer sa buong mundo. Ang kanyang pangalan ay nananatiling paalala na minsan, ang tunay na halimaw ay tao rin. Kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento ng totoong krimen, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para lagi kang una sa mga nakakakilabot na kwento ng totoong buhay.